Ako ko nga po last time na ipagpatuloy ko po yung aking ginagawang series of study. At ito po ay tungkol sa New Testament. At sinimulan ko po ito sa pagtalakay ng chronological study of life of Jesus Christ. Bakit ba natin kailangang kilalanin ang ating Panginoong Kristo, no? Isa po kasing interesting na bagay tungkol po sa ating Panginoon. Di ba po, isang Diyos o Panginoon na nanduron na bago pa lalangin ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay, kasama po tayo sa nilalang, nagkatawang tao na tumahang kasama natin dito sa daigdig. So napakagandang malaman na naranasan din niya yung ating naranasan tulad ng tayo ay nabubuhay sa mundo. Ano kaya ang naging buhay niya nung siya ay bata pa? Yan yung ating susubukang pag-aralan. Sa ngayon ako po ay nasa birth of Jesus Christ pa lamang po. Sabi ko nga po nung nakaraan, dahil bare months naman maganda rin naman pag-usapan po itong bagay na ito dahil nga sa nakaugalian na binibilang na po yung mga araw bago sumapit yung December 25 na kinikilala nga ng iba na kaarawan nga ng Panginoong Jesucristo yung kanyang kapanganakan. Ano po? So isa pang rason bakit natin ito tinatalakay, bakit hindi na lang po tayo dumiretso book by book, Matthew, Mark, Luke, ano po? Dahil meron pong tinatawag po na ito po kasi nga tatlong books na kung nagkikwento tungkol sa buhay ng Panginoong Hesus, no? Why do we need to study the life of Jesus Christ? According to the sequence of events. No po? Dahil yung pong by reading 4 gospel, yun po yung Matthew, Mark, Luke, and John. No? Because in reading the gospel, you will find out that the three, which are Matthew, Mark, Luke, are resemble one to one another. Pag binasa niyo ang Matthew, kinikwento niya ang tungkol kay Jesus, ang kanyang buhay at kanyang mga turo. Tapos pag nabasa niyo naman po yung Mark at yung Luke, parang ganun din ang kinikwento nila. So nagkakaparehas dahil iisa lamang naman po ang kanilang pinatutungkulan. So ang tendency, magkakaparehas po sila ng mga bagay na isinusulat tungkol sa tao po ito. Kaya po, pinili nating pag-aralan muna ng sunod-sunod yung kanyang buhay ng ating Panginoong Jesus. No? And the other one, John offers different arrangement and perspective. Ang tawag po dyan mga kapatid ay yung tinatawag po na synoptic gospel. No? The first 3 gospel are called synoptic because they see together with a common view. Dahil isa lang naman ang pinatutungkulan nila, so may tendency magkakaparehas po yung kanilang pagsusulat. So the word synoptic literally means together sight. So, kaya po mas pinili nating sunod-sunurin muna ang sequence ng mga pangyayari. So yun po. Example lamang po ng sinasabi kong similarity of synoptic gospel. So sa Matthew 19, verse 13 to 15, ganito po ang ating mababasa. Then the people brought little children to Jesus for him to place his hand on them and pray for them. But the disciples rebuked them. Jesus said, "Let the little children come to me and do not hinder them. For the kingdom of heaven belongs to such as these." When he had placed his hands on them, he went on from there. Ayan po ay nasa book of Matthew. And sa book of Mark naman, ganito rin po ang mababasa natin. And on them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me." Hayaan yung lumapit sa akin ng mga bata. Do not hinder them. For the kingdom of God belongs to such as this. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. And he took the children in his arm, placed his hands on them, and blessed them. So ganun din po ang mababasa nyo sa Luke. No? People were also bringing babies to Jesus for him to place his hands on them. When the disciples saw this, they rebuked them. But Jesus called the children to him and said, "Little children, come. Let the little children come to me, and do not hinder them. For the kingdom of God belongs to such as this.
Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. No? So, yan. Hindi ko na po iisa-isahin po yan. Marami po. Tatagal po tayo kung babasa po. Paulit-ulit po. Compare nyo lang po. Pwede nyo pong i-check yung mga talatang inilagay ko sa screen para po makita nyo po yung sinasabi nating mga similarities ng kanilang pagsusulat. Dahil isa lamang po yung kanilang pinatutungkulan eh. No? So, sa pagpapatuloy po ng ating ginagawa, punta po tayo sa mga common biblical beliefs tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ito ba ay common beliefs or Bible facts? Mababasa ba natin ito sa Biblia? Yung ating mga nakasanayan ng paniniwala, no, na ating naoobserbahan sa paligid natin, sa ating mga kaibigan, no, or sarili nating pamilya, no? So isa-isahin natin. So maaring hindi ko naman po lahat mailagay, pero kung nasa inyong pag-isip kung ano man yung nakapapansin yung mga common beliefs na nakikita natin, mamaya ikumpara natin sa ating pagbabasa ng Biblia. Kung ito nga ba ay nakatala o mababasa sa Biblia. Common beliefs po that the December 25 is the birth date of Jesus Christ. No? Alam naman po natin yan na December 25 ang pinakahihintay ng most of the population, no, sa buong mundo. Diyan din po kasi binibigay yung mga bonus eh. Kaya maaaring hinihintay po talaga yan. Andiyan din ang bakasyon, no? Bare months. Yan po, December 25 ang paniniwala ng ilan na ito nga ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo. No? Noche Buena, for celebrating Christmas. Sabihin po ng Noche Buena is good night. Na kaya po ginaganap ang Noche Buena sa Dispiras ng Pasko dahil kinabukasan na nga po yung December 25. Yan din po si Santa Claus na parang figure na po ng Pasko, no? Nasa Biblia po kaya yan, si Santa Claus. Isa rin pong figure ng Kapaskuhan ay yung Christmas tree. Yan. At ito rin po, isang paniniwala na nung ipinanganak ang Panginoong Hesus, dinalaw siya na ang tatlong hari. Kaya nga po may Christmas caroling nga na si Kristo isi may tatlong haring nagsida. So, diba? May pangalan pa po yan. Yung tatlong yan, nalagyan po ng pangalan yung tatlong hari na sinasabi nila. Pero tignan po natin mamaya kung ano ang katotohanan na nasusulat o nakatala sa Biblia. So maganda po kasing malaman ito, no, lalo na po ng mga kabataang katulad ko na nag-uumpisa po na nag-aaral po ng Biblia na makilala pong malalim ang Panginoong Hesus. At doon po naman sa mga nakakilala na po, ano, sana po makadagdag ako sa inyo pong kaalaman. Ayan, mamaya tignan po natin. So our past studies, no? Dahil nga po ginawan ko po ng part 1, ito po yung naging part 1 natin. Dalawa po kasi ang nagkwento o nag-narrate ng birth ng Panginoong Jesucristo, si Luke and si Matthew, no? Nung nakaraan po, diniscuss natin yung Luke's narration of birth of Jesus Christ. Ito po yung pagkakasunod-sunod. Ito po yung nakasama rin na po, ano, para hindi ko na po basahin ng buo. No? Unang-una nangyari when Augusto Caesar ordered an empire-wide consensus while Quirinius was governor of Syria. No? Ayan po yung panahon. Diyan po natin matutukoy na nangyari ito sa panahong si Augusto Caesar ay naghahari sa Roman Empire. At sumunod po na natin na itala, while Joseph and Mary was on their way to Bethlehem of Judea, the time for the baby to be born was happened. The newly born Jesus was laid in a manger because no room was available. No, napakinggan po natin, nabasa po natin na pagkarating po nila ng Bethlehem, no, doon nangyari yung kapanganakan ni Maria at ito nga pong bagong silang na si Jesus ay inihiga sa pasabsaban sa isa pong kulungan ng mga hayop. There were shepherds in the field
keeping watch over their flocks at night. Merong mga pastor ng tupa na nandoon na nasa labas pa, no, ng gabi upang bantayan yung kanilang mga tupa, yung kanilang mga alaga. At dahil nandoon sila, present sila ng time na yon, ng gabing yon, the angel of the Lord appeared and told them, doon po sa mga shepherd na nandoon sa field o sa parang, they told the angel of the Lord told them that the Savior has been born. Then they came for newly born Jesus, praising and glorifying God for all these things. Pinupuri nila hanggang sa pagbalik nila sa bayan, pinupuri nila at tinuluwalhati nila ang Diyos dahil sa kanilang mga narinig, dahil sa mga nangyaring ito. No? Yan po yung narration ni Luke. Now, let's go on to Matthew. Sa aklat po ni Mateo, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2. Ang version po na aking gagamitin ay ang Biblia version. Ganito po ang ating mababasa. Nang ipinanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ni Haring Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan, na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Yun ang nangyari po. Sa English po, when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem saying, where is he that he is born King of Jews? For we saw his stars in the east and are come to worship him. Yan po ang nangyari. Kung tatanungin natin, saan ginaganap ang kapanganakan ng Panginoong Jesus? No? He was born in Bethlehem. Nabasa po natin, Bethlehem of Judea. He was born in the time of King Herod of Judea. Okay. Sinabi doon na noong mga panahon ni Haring Herod ng Judea. At nakatala din that wise men from the east came to Jerusalem, ang tanong po ng mga wise men na ito, kay Haring Herod, where is he that is born King of Jews? For we saw his stars in the east and are come to worship him. No? Para malaman natin kung anong panahon ipinanganak ang Panginoong Hesus, based po sa mga information na ating nabasa. Halimbawa po ito, sa panahon o in the years of King Herod. Sino po ba si Herod? Para malaman po natin anong panahon po ba ito? O kailan po ito nangyari? Alamin natin, sino ba si Herod? Who is King Herod? Ayan po yung kanyang maiksing informasyon lamang po. Herod born 73 BCE and died March or April. Yan po ang kanilang estimate na date ng kamatayan ni King Herod. Namatay siya noong 4 BCE. Siya po ay King of Jericho, Judea, was the Roman appointed King of Judea. So, appointed king po siya ng Judea na nanggaling ang pag-appoint sa Roman, no? Kay Augustus Caesar. So, ang kapanganakan po kasi ng Panginoon ay nangyari noong malapit nang mamatay si Herod, no? At nangyari po 'yon natapos ang kanyang reigning as king noong 4 BCE, no? Kailan po ba yung 4 BCE na 'yan? Para po sa ating paalaman po, no, kung gusto po nating malaman ano po ba yung BC o yung reckoning of time, no? Yan pong BC, no, ang ibig sabihin po niyan is before Christ era. Ang nakapag-introduce po niyan, this calculation was made by Dionysius Exiguus, no, noong AD 525. No? Siya po ang nakapag-introduce ng ganyang reckoning of years, yung pagpapangalan sa mga taon ng BC, AD, para po matukoy kung kailan nangyari yung mga nangyari sa kasaysayan. So, limbawa, lagyan po natin ng illustration.
everything that happened before the birth of Jesus of Christ fall into BC. Yun nga po yung nabasa natin na before Christ era. Some person use BCE or before Common Era. Dahil ito pong before Christ, ang paniniwala ng ibang historians, ito ay religious term. So para sa kanilang convenience, ginagamit po nila yung instead na before Christ, ginagamit po nilang before Common Era. So lahat po ng nangyari noong bago isilang ang Kristo, tinatawag sa BC na era o before Christ era or before Common Era. Doon naman sa everything that happened after the birth of Christ fall into AD. Ang AD naman po, ang acronym niya is Anno Domini. Sa English translation, yan po ay in the years of the Lord. Some use CE. Instead of Anno Domini or in the years of the Lord, mas ginagamit nila yung Common Era. Bigyan po natin ng isa pang example. Halimbawa po, ayan po, no? 1 BC and 1 AD. Yan po halimbawa yung timeline. No? Sabi po ni Dionysius Exiguus, itinala niya ang kung kailan founded ang city of Rome, no? Yan, no? 754 AUC, ang ibig sabihin ab urbe condita, from the foundation of the city of Rome in the year of the foundation of the year. Ang sabi po niya, ang calculation niya, naganap ito noong 1 AD. Na po? Pero nasita po ito ng ibang scholars, no? Dahil si Dionysius po ay isang scholar ng panahon niya. Ito po ay miscalculation, no? Nasita po ito ng iba pang mga scholars. Bakit po ito miscalculate? No? Dahil mababasa po natin sa Biblia na ang kapanganakan nga ng Panginoong Hesus ay nangyari nung matatapos na ang paghahari ni King Herod. Na nangyari nga nung malapit na ho siyang mamatay. At diyan din sa 1 AD, diyan din itinala ng mga Roman, no? Pero doon nga sa taon na yon, 4 years ago pa, bago nangyari yung kamatayan ni Herod. So miscalculated po talaga yung paglalagay ng 1 AD kung kailan nabuhay yung o ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa Biblia, mababasa natin na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak, no po, nung mamamatay na po si King Herod, na nangyari nga po nila sa calculation nila noong 4 BC. Kaya po, kung i-search niyo po yan sa internet, kailan na ipinanganak si Jesus Christ, ang lumalabas po na date, 4 BC or 6 to 4 BC. No? Which is parang illogical na ibinase nga po ang pagbabasa ng mga taon, ng reckoning of time, base sa birth of Christ, na dapat po ay tumatapat sa 1 AD. Ano po? Sa Biblia, nangyari ang kanyang kapanganakan sa kamatayan ni King Herod. Kaya po, di ba po, ang Panginoong Hesus, nagsimula siyang nagsimula siya sa kanyang ministry, na kanyang pangangaral, in about 30 years old. O let's say 30 years old siya nagsimula mangaral. And then he preached for 3 years and then he died. No? So, kung magbabase po tayo na siya ay pinanganak noong 4 BC, before Christ era, no? 30 years siyang nabuhay plus yung 3 years na kanyang pangangaral at siya'y namatay, ang kanyang muling pagkabuhay o yung resurrection niya ay nangyari approximately 27 AD. Kung atin naman pagbabasihan na siya ay ipinanganak noong 1 AD, so ang lalabas, 33 AD nangyari yung kanyang resurrection. Apo? So, binigyan ko lamang po kayo ng problema. Apo? Pero maganda po na maipaliwanag to kung pag-aaralan niyo po talaga ang Biblia ng mas malalim. No? Kasi tinanong ko rin bakit 4 BC?
kung nakabase sa kanyang date of birth, ang pag-reckoning of time. Di ba, 4 BC tapos 1 AD dapat. So, ayan po ang maiksing paliwanag po tungkol sa kaarawan ng kanya, ng mga taon ng kanyang kapanganakan. Halimbawa po, halimbawa, ang pagbabasa po ng ganitong reckoning of time. Halimbawa, ang pyramid ay itinayo noong 2700 BC. O, ibig sabihin, 2,700 years nakatayo na ang pyramid bago ipinanganak ang Kristo. Ganun po ang pagbabasa ng timeline na yan, ng reckoning of time using the birth date of Jesus Christ. Yung BC, AD. Yan po yan. Ganyan po yun. Ngayon, sa katanungan namang why December 25? Bakit naman December 25 kaya ang naging piniling date ng kapanganakan ng Panginoong Jesus? Meron pong tatlong origin yung bagay na yung December 25 na yan. Number one, nilagay ko po dyan, Roman Christian historian Sextus Julius Africanus. Yan po ay isang historian. Ano nga po, Roman historian that he dated Jesus Christ conception to March 25. So hindi natin alam kung saan niya binasi po yan. Di ba po may 9 months conception? So kung bibilangin natin, March siya parang ipinagbuntis. So December 25 papatak yung pang 9 months. So hindi mo natin alam kung saan niya po yan binase. No? Dahil wala rin naman po talagang mababasa sa Biblia. Pangalawa po, in the 3rd century AD, in Roman Empire during December 25th, no? Nung December 25th, kumbaga ito po yung December 25 po kasi, ano po yan, remarkable date po yan sa Roman Empire. Kumbaga sa termino natin, dyan, yan yung mga panahon na bonggang celebration para kaya during December 25, they celebrated the rebirth of unconquered son. Ang pangalan po is Sol Invictus, isa pong pagan or idol. Diyos-Diyosan po yan. Rebirth, yan po yung rebirth ni unconquered son. Diyan din sa December 25, they celebrated the festival called Saturnalia. Isa rin pong idol or Diyos-Diyosan. Yan din po sa December 25, birth date of Indo-European deity na si Mitra. Isa rin po Diyos-Diyosan or mga pagan. No? Yan para pong dahil remarkable event on December 25, diyan na rin natin itapat ang birthday ni Jesus Christ. No, ganun po ang ginawa ng Roman Empire. So, pangatlo, in 336 AD, Church in Rome, ayan po yung panahon ni Emperor Constantine. Church in Rome chose, nakita niyo po, assign December 25 to celebrate Christmas during the reign of Emperor Constantine. So wala pong talagang basihan mga kapatid. Para maging December 25 ang kapanganakan nga ng Panginoong Jesus. Base po sa mga information na yan, hindi po natin alam saan nila kinuha o kinumpute yung date na ito. No? Tuloy po tayo. Nasa verse 1 and 2 po tayo. No? Doon naman po tayo sa binabanggit na wise men. No? Sino ba yung mga pantas na tao na dumating sa Jerusalem na nagtatanong tungkol sa kapanganakan ng hari ng mga Hudyo na si Jesus? No? Who are they? The wise men or magi sa ibang translation po. Number 1, they are not kings. No? Tulad po ng nasa Christmas caroling na tatlong hari nga po. Pero hindi po sila hari. They are not kings. Magi refers to astrologers, magicians, sorcerers, or wise. No? Yan pong mga pantas na tao. Sa Lumang Tipan, mababasa na po natin yan. Dito po sa aklat ng Daniel. Ito po yung aking pagbabasihan. Sa aklat po ng Daniel, chapter 2,
verse 1 to 2. Ito po ang papakita ko po sa inyo mga talata sa Biblia. Ito po yung panahon ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. At ng ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar ay nanaginip si Nebuchadnezzar ng mga panaginip at ang kanyang espiritu ay nabagabag at siya'y napukaw sa pagkakatulog. Nang magkagayoy, ipinatawag ng hari ang mga mahiko. Sa English po, the king commanded to call the magicians and the astrologers and the sorcerers and the Chaldeans for to shew the king his dreams, so they came and stood before the king. Yun po yung mga pinatawag niya. Astrologers, magicians, sorcerers, Chaldeans. Ang gusto po kasi mangyari ni Haring Nebuchadnezzar, sabihin nyo sa akin ano yung panaginip ko at saka nyo ipaliwanag. Ang sabi ng mga astrologer, imposible po yan, hari. Wala pong makakagawa na makakapagsabi sa inyo ng panaginip nyo dahil kayo ang nakanaginip niyan. Parang yun po yung Ngayon, sa galit ng hari, dahil hindi nga siya masabi sa kanyang panaginip, inutos niyang ipapatay. Ngayon, ito yung verse 12, sa verse 12 na po. So, ganyan po yung nangyari. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at totoong nagalab sa galit. At nagutos na lipulin ang lahat ng pantas na tao sa Babylonia. So, yung pong mga tinawag na is considered o tinawag na mga pantas, wise men. Ito pong mga tinatawag niya na mga ito para mag-interpret ng kanyang panaginip. Kasama po diyang ipapatawag si Propeta Daniel tsaka yung tatlo po niyang kaibigan na ipapapatay. Ano po? Pero ang istorya po niyan, si Propeta Daniel nga lang po ang nakapagsabi ng kanyang panaginip at nakapagpaliwanag. Yun po yung istorya. Pero pinakita ko lamang po sa Old Testament na ibinabanggit na po itong mga wise men. They can interpret the movement of stars and or dreams, no? Yung bituin nga po ang basihan nila noong na ipinanganak na ang Kristo ang hari ng mga Hudyo at kaya rin nilang mag-interpret ng panaginip dahil sila nga po yung ipinapatawag ng mga hari para sa mga ganitong bagay. They are cast servant of the king. Pag sinabi pong cast, yan po yung mga, kumbaga sa social ranking ng mga mamamayan ng tao, sila po ay nasa mataas na estado. Sila po yung ibinukod para magsilbi sa hari. Kumbaga hindi po sila simpleng mamamayan. Nakabukod sila para magsilbi sa hari. Kung may kailangan po ang haring itanong sa kanila, mga payo, mga katanungan, sila po ang pinapatawag ng hari. Para pong eunuch, consultant, advisor para maglingkod sa hari. Para pong mga eunuch. Yan po, mga cast servants of the king. Ayan po ang mga wise men o mga pantas. Sila po. So tuloy po, sa verse 3 na po tayo. Nang marinig ito ng haring si Herodes ay nagulumihanan siya at pati ang buong Jerusalem. No? Of course, hari ka ng incumbent king ka tapos sasabihin na mayroong ipinanganak na hari ng mga Hudyo. No? Yung kasing pinag-aharian niya, mga Hudyo rin po yan eh. Tapos may ipinanganak na hari ng Hudyo. So talagang magugulumihanan po siya na mabalitaan itong bagay na to. And when Herod the king heard it, he was troubled and all Jerusalem with him. Sa Mateo kapitulo 2, talatang 4 hanggang 6, at pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. So may pinatawag siyang mga lingkod niya, mga saserdote at eskriba, para alamin kailan nga ipinanganak ang Kristo. At kung saan ipinanganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At napansin niyo po na sa kasulatan nila, kinuha yung kasagutan ng hari sa Biblia, sa Old Testament. At ikaw, Bethlehem, sa lupa ng Huda, sa anumang paraan na hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda.
sapagkat mula sa iyo ilalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayan. Sa English po. Dito po natin mababasa yan. Sa Micah chapter 5 verse 2. Ito pong kinote na na nasusulat sa pamamagitan ng mga propeta. Kay Micah chapter 5 verse 2. No? Yan po. Ano po ang sumunod na nangyari? Sa versikulo 7 hanggang 8, nang magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ang buong ingat sa kanila ang to kailan lumitaw ang bituin. Parang miniting niya yung mga pantas kung kailan lumitaw ang bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol at pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. O, pumunta kayo doon. Pagtanong nyo kung saan siya na ipanganak. Tapos sabihan nyo ako, para ako naman ay makapagsamba rin sa kanya. No? Yun kaya ay totoo? Yan ang aalamin po natin. So when Herod privily called the wise men and learned of them exactly what time the stars appeared, and he sent them to Bethlehem and said, go and search out exactly concerning the young child, and when you have found him, bring me word that I also may come and worship him. Sa versikulo 9 hanggang 10. At sila, pagkarinig sa hari ay nilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. So may nag-guide sa kanilang bituin, no? Base po sa ating nabasa, na tumigil at sumapit sa tapat na kinaroroonan ng sanggol. Kaya po nila natunton yung kinaroroonan ng Panginoong Hesus, ng sanggol na si Jesus Christ. Maaring hindi ordinaryong bituin po ito, no? Kaya kapansin-pansin. Siguro gabi po yun nangyari kaya mayroong bituin. No? Marami po tayo pwede pang pag-aralan tungkol sa ganyang bagay. At nakita nila ang bituin ay nangagalak sila na di kawasang galak. Yan po ang nangyari. And they having heard the king went their way, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Ayan. Ngayon, nung natuntun po nila ang sanggol, ganito po ang sumunod na nangyari. At nagsipasok sila sa bahay. No? Nadatnan na po nila sa bahay ang sanggol. At nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanyang mga kamangyan ay hinihandog nila ang kanyang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Sa English po, ang kanilang dinalang mga offer ay gold, frankincense, and myrrh. Diyan po binase yung kinanta ko po kaninang sintonado, yung caroling na tatlong hari. Dahil meron tatlong regalo, so they assume na tatlong ang hari ang dumalaw na nag-alay. Diyan po yan binase. Na gold, frankincense, and myrrh. So, ito po ang nakita kong picture ng mga bagay na ito. So, yung gold, alam naman na po natin na precious metal, ang gold. Frankincense, from a Semitic verb signifying to be white, is a vegetable resin, bitter and glittering, obtained by incision in the bark of the arborturus. So galing po pala ito sa specific na puno, no? Na iniuuka doon sa trunk ng isang puno. The incense tree, and especially imported through Arabia, it was used for fumigation at sacrifices, etc., or for perfume. Sa Leviticus po,
mababanggit po yung mga incest na ginagamit po sa tabernakulo. Yan po yung isinasabi nilang sinusunog kasabay po nung pagsusunog ng mga karne ng hayop, no, na mabangong samyo para sa Panginoon. Yan po yung sinusunog nila para pausukin o insenso nga doon sa loob ng sanctuaryo o ng tabernakulo. Ito naman po here, a bitter gum and costly perfume which exude from a certain tree or shrub in Arabia and Ethiopia, or is obtained by incision made in the bark as an antiseptic. It was used for embalming. Hindi man natin makikita sa Biblia, sa kasunod ng mga talata, bakit kaya ito ang kanilang inialay? Ito po'y mga rare na bagay, mga importanteng bagay na nanggaling sa kanilang, kung saan man sila nanggaling. Dahil ugali naman na po sa noong panahon po ng lumang tipan, no panahon naman po niya na kaugalian po yan na kapag ikaw ay pupunta sa tanggapan ng isang hari, ikaw ay nagdadala ng alay. Mababasa po natin yan sa 1 King chapter 10, nung katanyagan ni Haring Solomon. Nung katanyagan po kasi ni Haring Solomon, siya po yung naging isang pinakamatalinong hari ng panahon niya. So nakilala siya sa iba't ibang panig ng mundo, no. So merong isang reyna ng Sheba para nabalitaan yung kanyang katanyagan, ano, yung kanyang katalinuhan. So pumunta siya kay Haring Solomon para subukin. No? At sa pagpunta niya nga, may mga dala siyang alay. May dala siyang mga ginto, precious stones, mga spices. No? So ugali po na nagdadala ng mga alay o gift sa hari. No? Na yan po ang ginawa ng pantas ng mga lalaki. No, hindi po tatlo. No? Hindi po natin masasabi, baka 2, 3, 4, 5. No? Mga pantas na lalaki. Pwedeng isa lang na may 3 regalo. Pwedeng isa na may 3 regalo. Mga wise. Kaya 5 sila. Opo. At palibasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Nakita niyo po, sinabihan sila na huwag nang bumalik kay Herodes. Bakit po kaya? Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto. At dumuon ka hanggang sa sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. No? Meron palang binabalak na masama itong si Haring Herodes para sa sanggol ang sanggol na si Jesus. No? Kaya ang sabi doon sa mga pantas, umiba na kayo ng daan, huwag na kayong bumalik kay Herodes. Doon naman kay Jose, sinabi ng Diyos na pumunta muna sila ng Ehipto habang nandoon pa ang si Herodes dahil siya ay gustong puksain. Yun ang nangyari. Sa kapitulo 14 hanggang 15, at ginawa nga po ito ni Haring Herodes. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito kinagabihan at napasa Ehipto. Okay? At dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. So, mapansin nyo na ang kapanganakan niya o yung oras na sanggol pa ang Panginoong Yesus, ito yung nangyari nung malapit ng mamatay nga, no? O matapos yung paghahari ni Herodes. No? At may kinote po na Old Testament scriptures na mababasa natin sa Hosea chapter 11 verse 1. Ito nga po yung quoted na words na phrase na mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Yan po. So babasahin lang po, no, para sunod-sunod po. Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya ay pinaglaruan ng mga pantas na lalaki,
ay nagalit na mainam at nagutos na ipinapapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nanga sa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon. Mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. So dahil napansin niyang hindi nga isinunod ng mga pantas ang kanyang utos, na ipagbigay alam sa kanya kung nasaan ang sanggol, nag-utos na lamang siyang ipapatay ang mga sanggol na edad 2 taon pababa, no? Sa lugar ng Bethlehem at sa palibot nito. Para masiguradong mapupuksa o mapapatay niya nga yung sinasabing hari ng mga Hudyo na para bang banta sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang posisyon. So ganun ka tyrant o kalupit na hari o leader itong si Herodes. Ito po labas sa Biblia, isang reference outside Bible na nagsasaysay din ng kung gaano kalupit itong si Herodes. Ito po yung mababasa natin sa history book na ang pangalan ay Antiquities of the Jews. Isinulat po ito ni Jewish historian Flavius Josephus. Okay, kinuha ko po yung isang portion na ang sabi diyan, but now Herod's distemper greatly increased upon him after a severe manner. So, distemper po pala ang karamdaman ni Herod. So, nakita ko po yung pong distemper, 2 pong klase. Isang canine distemper na nanggagaling nga sa mga infected dogs, fox. No? Yung isa naman is feline distemper, galing naman sa mga families of cats. Yun ang naging sakit niya. So hindi ko lamang po tukoy talaga, specifically, kung anong klase pong sakit yung kanyang natamo. Bakit po siya nagkasakit? Ayon kay Flavius Josephus, no? Ito po ay historian, no? Ang sabi niya, and this by God's judgment upon him for his sins. Sabi niya, hatol yan ng Diyos sa kanya dahil sa kanyang mga kasalanan. No? For a fire glowed in him slowly, which did not so much appear to the touch outwardly as it augmented his pains inwardly. So, para bang ang pagkaka-describe na umaapoy sa loob yung kanyang nararamdamang sakit. Hindi man makikita sa kanyang physical, pero ang sakit nanggagaling sa loob. Ganun siya pinatay ng sakit na ito. Kung babasahin niyo pa nga po yan, na dinescribe niya na hindi na siya makakain, nagkaroon na rin siya ng sakit sa colon. Yun po ang kinamatay ni Herod. Namatay po siya sa malubhang sakit. Yun nga, ang pagkatala nga po doon ay 4 BCE, 4 before Christ era. Yan po. Then Herod, ito na po yung English, ano? Doon na po tayo sa versikulo 17 hanggang 18. Nang magkagayoy naganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabi, isang tinig ay narinig sa Rama, pananangis at kalagim-lagim na iyak. Tinatangis ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw na siyang maaliw sapagkat sila'y wala na. Yan po ay mababasa natin sa Jeremiah chapter 31 verse 15. So naganap po itong propesya sa Biblia. Sa 19 to 20, ngunit pagkamatay ni Herodes, so ito po, yung panahong namatay na siya, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo ka sa lupain ng Israel sapagkat nangamatay na ang nagmimiki sa buhay ng sanggol. Pinababalik na po sila ng Diyos sa Israel, no? Dahil patay na si Herodes na haring gustong pumuksa sa buhay ng sanggol na si Jesus. At ginawa nga po ito ni Jose. At nagbangon siya at dinala ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo sa lupa ng Israel. Datapwat ng mabalitaan niya na si Arquelao o si Arquelo ang naghahari sa Judea, nakahalili ng kanyang amang si Herodes, ay natakot siyang pumatungo roon. At palibhas ay pinagsabihan ng Diyos sa panaginip ay pumatungo siya sa mga sakop ng Galilea. So ang pumalit na hari, anak po ni Herodes. Isa pong
Nung panahon po na yan, kung ikukumpara natin sa panahon natin, para pong nagkaroon ng political dynasty. Ng ano yan. Kumbaga, anak-anak din nila. Ano, 10 kasi ang naging asawa po ni Herodes eh. So may mga anak siya, yung pumalit sa kanyang maging hari, yung iba naging tetrarca naman. Kaya nga po diyan sa gospel ng Matthew, Mark, Luke, mababasa niyo po yung word na Herodian. No, yun po yung mga nagkaroon po sila ng partisans, supporters. Dahil ang tagal na namayagpag ng pamilya ni Herodes sa bayan nga po ng Israel. Mababasa niyo yung Herodian na term. Dahil ganun po, katagal naghari ang kanyang pamilya. At siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang sanalita ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. Ito pong verse na to, wala po itong makikita po, wala po tayong makikitang specific na phrase sa Old Testament na sinasabing na siya'y tatawaging Nazareno. Ano? Kaya po maganda po yan ipag-aralan, no? Bigyan ng topic din ng pag-aaral sa siguro kung loloobin sa susunod natin or sa ibang araw. Dahil mahaba na rin po kung isasama po natin yan sa ating Bible study. So ito na po yung huling verse na akin babasahin dahil dyan na po nagtatapos yung Matthew's narration about birth of Jesus Christ. No? Bagamat tayo'y sumusunod ng mainam kung ano ang nasusulat, no? Dapat din po nating respetuhin ang katahimikan ng Biblia. Kung wala man tayong nababasang araw, no? Hindi niloob na maitala ang specific date ng kapanganakan ng Panginoon, huwag tayong gumawa ng kung ano-anong petsa. No? Bagamat mahalaga yung kung kapanganakan ng Panginoon Jesus, sapagkat dito na magaganap yung plano ng Diyos ng pagliligtas. Yung itutubusin na ng Diyos ang kasalanan, ang Panginoong Hesus ang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang mahalaga po na mababasa natin sa Biblia, ito po, may utos. Binigyan tayo ng instruction kung paano natin i-celebrate, kung kailan natin i-celebrate. No? Ito po yung kanyang kamatayan. No? Nakatala sa Biblia kung kailan tayo magsasama-sama upang alalahanin ang kanyang kamatayan at paano rin natin ito iaalalahanin, no? Sa pamamagitan ng pagpuputol-putol ng tinapay na simbolo ng kanyang katawan at katas ng ubas na kanya namang dugo. Sa paggawa natin ito, inihahayag natin ang kanyang kamatayan hanggang sa dumating siya. Hindi po katulad noong pagbibigay ng mga tradisyon na wala namang mababasa sa Biblia. So marami pong salamat sa pakikinig. Sana po ay may natutunan po kayo sa akin pong ginawang lesson. So maraming salamat po. Thank you.